Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako si Mish Carabali, ang naatasan ng ulat ng Kabanata 23 ng El Filipisterismo na pinayamagatang ang bangkay na isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Bago po muna tayo magtungo sa pinakabuod ng ating kwento, ay atin po munang talakayin ang mga talasalitaan at ang mga tauhan na nakapaloob sa Kabanata 23 nang sa gayon ay lubos nating maunawaan ang istorya. Mga talasalitaan. Una, dulaan, lugar kung saan ginanap ng pagtatanghal. Ikalawa, kumpirto, lugar o tirahan ng madre o pari. Ikatlo, opyo, isang uri ng droga na nakakalulong. Ikaapat, hit-hit, na nangangahulog ang pagkikigop o pagsipsip. At ang huli naman ay hinagpis, na ang ibig sabihin ay lungkot o sama ng loob. Ngayon naman ay magtungo tayo sa mga tauhan. Simon, ang misteryosong mayaman na may malalim na interes ay magsikan laban sa mga Kastila. Sa kabanatang ito, muli niyang inimbitahan si Basilio na sumama sa himagsikan. Basilio, isang estudyante na nagsilbing doktor kay Kapitan Tiago. Sa kabanatang ito, tinanggihan niya ang alok ni Simon na sumama sa himagsikan. Kapitan Tiago, isang mayaman na mahilig sa opyo. Siya ay patuloy sa kanyang paghit-hit nito hanggang sa siya'y malasong. Maria Clara, ang anak ni Kapitan Tiago na nasa kumbento. Sa kabanatang ito, nalaman nila na nagpakamatay siya. Padre Irene, isang pari na kasama sa mga nagpatakbo sa pamahalaan, nag-iwan ng bilin kay Basilio kasama si Simon. Padre Salvi, ang nagpadala ng liham tungkol sa kamatayan ni Maria Clara. Ngayon namang natapos na nating talakayin ang mga tauhan at ang mga talasalitaan sa kwento, ay atin namang talakayin ang buod ng storya. Hindi nagpunta sa dulaan sina Simon at Basilio. Sa 7 oras ng gabi, lumabas at bumalik si Simon sa kanyang bahay kasama ang iba't ibang tao. Sa 8 oras, nakita siya ni Macaray sa tabi ng ospital malapit sa kumbento ng Santa Clara. Habang sa 9 oras naman, nakita siya ni Camarón Sosido sa may dulaan kasama ang isang estudyante. Sa kabilang dako, hindi rin pumunta si Basilio sa teatro dahil pupunta siya ng San Diego para gamutin si Kapitan Tiago. Ngunit habang inaalagaan ni Basilio si Kapitan Tiago, sinumpong ito dahil sa sobrang paghitlit ng opyo. Nagbili naman sina Simon at Padre Irene kay Basilio na pagalingin at pagtiisin ang may sakit. Pagkatapos ay dumating si Simon at muli sila nagkita ni Basilio. Kinamusta ni Simon ang kalagayan ni Kapitan Tiago at sinabi ni Basilio na malubha na ito dahil sa pagkalat ng lason sa katawan ng matanda. Muling hinimok ni Simon si Basilio na sumama sa himagsikan laban sa mga Kastila at sinabing ang mga hindi kakampi ay ituturing na kaaway na dapat patayin. Inutusan din ni Simon si Basilio na tumulong sa pagtakas ni Maria Clara mula sa kumbento habang nakakagulo ang lungsod, ngunit sinabi ni Basilio na huli na ang lahat dahil nalaman niya na nagpakamatay na si Maria Clara. Nang bumalik si Basilio, nakita niya ang liham na padala ni Padre Salvi kay Padre Irene na nagpabasa kay Kapitan Tiago. Nag-iiyak si Kapitan Tiago nang malaman ang pagkamatay ng kanyang anak. Nagulat si Simon sa narinig yung balita, ngunit ayaw niyang maniwala na totoo ito at pinipilit na buhay si Maria Clara. Nang huminahon na, umalis siya ng silid at narinig ni Basilio ang mga sigaw at hinagpis ni Simon habang paalis ito. Dahil dito, nawala ang interes ni Basilio sa pag-aaral at naisip ang kalagayan ni Simon. Ang mga aral naman na ating makukuha sa kwento ay maipapakita ang kahalagahan ng pagiging tapat at pagpapahalaga sa buhay ng iba. Ipinapakita rin nito ang epekto ng pagkawala ng pag-asa at pagmamahal sa buhay ng isang tao tulad na nangyari kay Maria Clara.
Sa kabilang banda, makikita rin ang pagsisikap ni Basilio na tulungan at pagalingin si Kapitan Tiago na nagpapahiwatig ng kanyang pagmamalasakit at dedikasyon sa propesyon bilang isang manggagamit. Ang kabanatang ito ay nagtuturo din na kahit sa gitna ng mga kaguluhan, mahalaga pa rin na maging mabuti at mapagmalasakit sa kapwa. Ang isa pang aral na maaari natin makuha mula sa kabanatang ito ay ang kahalagahan ng pagharap sa katotohanan at pagtanggap ng mga pangyayari sa buhay. Sa halip na piliin ang landas ng paghihiganti at karahasan, mas mainam na tanggapin ang katotohanan at humanap ng makabuluhang paraan upang harapin at malampasan ang mga pagsubok. Sa kabuuan, ang Kabanata 23 ng El Filibusterismo ay naglalaman ng maraming moral na aral na maaaring maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay nagpapaalala sa atin na maging tapat, maging mapagmalasakit at handang harapin ang katotohanan at pagsubok upang makamit ang tunay na kaligayahan at kapayapaan sa buhay. Ngayon naman pong tapos na nating talakayin ang ika-23 kabanata ng El Filibusterismo, nawa'y meron po tayong natutunan at maraming salamat po sa inyong pakikinig.